Okay, magandang hapon sa lahat ng mga viewers natin sa Facebook, sa YouTube, sa buong mundo. Ang The Gospel of Jesus Christ, mayroon tayong special na conversion story interview sa lugar ng Dipintin, Madela, Quirino Province. Malayo ang aming pinupuntahan at inyong matutunghayan ngayon ang ating kunting interview sa isang pastor na nanonood ng programa natin sa YouTube, ngunit nag-decide po siya na sasanib o magbaptize na po siya sa Seventh-day Adventist dahil sa ating ministry. At nandito po tayo ngayon para ating interviewin. Inyong makikita ang background. Ito po yung palayan nila ngayon na sinasakahan, around 2 hectares. Now, siya po ang nangangasiwa dito. At the same time, siya po ay pastor na nangangasiwa sa Philippine Bethel Church sa lugar ng Nagtipunan. Kasunod na barangay dito sa Dipintin. Mayroon po tayong mga tanong nating itatanong sa kanya. Paano niya natatagpuan ang katotohanan sa pamamagitan ng media ministry sa The Gospel of Jesus Christ. No? Magandang hapon po sa lahat ng mga nakikinig. Ako po si Brother Elcid Abad, nakatira sa Dipintin, Manila, Quirino. Pagtanggap ko po sa Panginoon, bali 3 church ang akin pong na atinan. At sa 3 church na yon, ako ang tinuturing nilang pastor. At yung doon sa church na kinabibilangan ko ngayon, doon na sa Pulanlupa, Nagtipunan sa Philippine Bethel Church. Doon ako nangangasiwa bilang isang pastor. Ikwento mo din sa amin paano mo nahanap ang katotohanan sa pamamagitan ng video sa YouTube. Paano ba ito na nangyayari? Ito, hinihingi ko sa Panginoon nga i-guide niya ako para makita ko yung katotohanan. Dahil sa habang nagtuturo ako doon sa Philippine Bethel Church, ang turo nila doon iba sa hinahanap kong katotohanan. Kaya nung nagtatanong ako doon sa mga anak ko kung pinabuksan ko yung YouTube kung para makakita ako kung alin ba ang hinahanap ko doon ang katotohanan. Pagkatapos nung may na-search ako doon, marami akong nakikita, pero hindi ko nakita doon ang kabanalan. Yung sa una pong nakita ko doon sa YouTube, si Eli Soriano. Pagdating sa Bible, may alam siya sa Bible, pero kung ikumpara mo doon sa standard, doon sa makamundo ang kanyang nababanggit, at yun hindi ko tinatanggap. Kaya nagsisearch na naman ako ng iba. Mayroon din akong nakita, magaling din nga magmi-message, pero ang kabanalan hindi ko nakita sa kanila. Kaya nung nagpatulong na ako doon sa mga anak ko, tinuturo niya, ito na ang tingnan mo. Ito na ang mo, ito na, bahala ka na mag-search nito. Nakita ko yung picture ni Brother John doon. Doon sa umpisa pa lang niya, yun ang hinahanap ko ng katotohanan. Dahil sa umpisa niya, siya nag-greet. Pagkatapos, nagdadasal bago niya ipaliwanag yung mensahe niya. At yun ang isang katotohanan nga gusto kong mahanapan doon sa Biblia. Yung unang napanood ko sa topic ni Brother John, yung impyerno. At yung mga turo doon sa impyerno, doon sa turo nga pinanggalingan ko, malayo kung ikumpara ko. Kaya doon ako nagka-interest doon sa katotohanan. Unang-una, sa turo ng
pinanggalingan ko, ang taong magdurusa ay walang hanggan, sinusunog nila yon, hindi na mamatay. Basta magtitiis lang. Ay kaya nga doon ako na-interest dahil sa katotohanan na narinig ko nga ang taong susunugin doon sa impyerno, siya ay may hangganan. Magiging abo. Kahit si Satanas, nagiging abo doon. Kaya doon ako nagka-interest. Pero sa turo niya ng ganon, hindi ko pa alam nga siya ay Adventist. Hindi naman sinasabi kung kuan, basta nakikinig lang ako. At lahat niyang mga turo, yon kinukopya ko na yon. At yun ang itinuro ko doon sa Philippine Bethel Church. Nung naituro ko yon, namangha sila sa mga tinuturo ko. Ang tanong sa akin kung saan ko raw kinuha yung mga itinuturo ko. Kaya ang sabi ko, doon ko kinuha sa Biblia. Narinig ko doon sa YouTube. Kaya nga sinusundan ko ngayon yung Biblia. At ang Biblia na ang nagtuturo kung paano ko nalaman yung katotohanan. Sa 179 na turo ni message ni Brother John doon, 50 ang naituro ko doon sa Philippine Bethel Church. Pero hindi ko pa alam, ngayong tinuturo ko pa pala, Adventist. Kaya nga matagal na akong nagtuturo, ang alam ko kabilang ako ng Philippine Bethel, pero ang itinuturo ko sa Adventist. Kaya nga doon ako nagka-interest, nagtatanong-tanong ako kung ano yung Adventist. Yun pala ang Adventist, Sabadista. Kaya habang nandun ako sa church, ang alam ko na, Adventist pa pala ako. Isa pa pala akong Sabadista. Ang problema ko, hindi ko alam kung saan ako maghahanap ng Seventh-day Adventist nga para makapiluship ko. Sa unang-una, yung kapatid ng asawa ko, mayroong asawa nga taga-Palanan, Isabela. Ngayon, namatay yung kapatid niya sa sakit niyang kidney. Ibinurol doon sa Kawayan, Isabela. Malapit lang yun dito. Malayo po. Tapos, isinakay doon sa Pamas, doon sa paliparan ng Seventh-day Adventist. Kaya doon isinakay ang patay para makauwi doon sa Palanan. Noong pagpunta nila, hindi ako nakasama. Ang nakasama doon, yung biyanan ko, at saka yung kapitan namin, at saka yung hipag ko. Ngayon, humingi sila ng babasahin doon sa Pamas. Nung binigay nila yung mga babasahin, binigay sa akin, tiningnan ko, nandoon rin yung mga tinuturo ko. So doon ako nagka-interest kung saan ko mahanapan yung Adventist. Kaya kinukuha ko yun, yung mga babasahin. At nung binabasa ko, nagtaka ako, nagulat ako, yung mga tinuturo ko nandoon. Kaya nga doon ako nagka-interest nga, iisa lang ang doktrina nga nasalihan ko. Pero ang problema, hindi ko alam kung saan yon. So sa babasahin lang ang iyong nakikita? Oo, sa babasahin lang. Ngayon, mayroong mga kuan doon, mayroong mga cellphone number, tinatawagan ko, hindi naman sumasagot sa akin ang Pamas. Kaya nga ipinanalangin ko na naman yon nga para makahanap ako ng Adventist. O ngayon may crusade doon sa malapit ng Dipintin sa Didoyon. Doon ako nagtatanong. Yun pala church ng Adventist. Pero walang nakalagay nga Adventist, parang bahay lang. Kaya nga hindi ko alam. Ngayon nakita ko si Brother Caleb, na lalaman ko. Yung pagpunta ko doon,
sabi sa akin kung ano ang sadya ko. Ngayon, tinatanong ko kung anong kuan ito, kung anong religion. Ang sabi sa akin, Adventist. Doon ako na-interest. Sabi ko sa kanya, ibigay nyo sa akin yung doktrina ninyo, hihingiin ko at pag-aralan ko. Sabi sa akin ni Brother Caleb, bakit kuya? Anong purpose mo? Dahil sabi ko, dahil ang tagal ko nang nagturo doon sa Philippine Bethel Church, ang itinuturo ko, itong babasahin ng Adventist. Kaya nga hindi ko alam kung saan ang Adventist. Tapos, noong sinabi sa akin nga umatin ka, hindi naman ako nakaatin. Kaya tuloy-tuloy pa rin nga nagpunta ako doon sa Philippine Bethel Church. Yun, sa last doon sa pinakinggan ko doon kay Brother John, nabanggit niya ngayon yun. Doon sa tunay na iglesia, nabanggit niya yung Adventist. Kaya doon ako doon ako nahikayat kung ano yung Adventist. Pinakinggan ko doon sa tunay na iglesia. Doon ko na natitiyak nga ang Seventh-day Adventist, siya ang tunay nga iglesia. Dahil ipinaliwanag doon yung pangpitong araw. Doon sa amin, sinasabi rin nila, kami ang totoo, pero pagdating ng pangpitong araw, hindi naman binabanggit kung anong nakalagay doon. Kaya nga, linggo ang simba namin. Kaya kung pag-aralan natin yung kuan ng Bible, tutugma doon sa Sabado. At yun, inaaral ko sa kanila. At naging kontrobersya dahil doon na nila nalalaman nga ang turo ko, Sabadista. Dahil nung pagdating sa karumal-dumal, yung marurumi, at saka yung malinis, yun hiniwalay ng Diyos at kinakain ng tao. Kaya doon nagumpisa nga naiaral ko sa kanila, naging kontrobersyal na. Hindi ko rin alam dahil ako pala, matagal na pala akong Adventist kahit doon ako pumapasok. Doon ako nagpapastor. Kaya nga hindi ko alam ngayon sa kanila ipaliwanag. Ang sabi ko, basta sundan nyo lang yung Biblia at ang Biblia na ang magpapaliwanag rin sa inyo, gaya ng natuklasan ko. Kaya nung napanood ko yung aral ng demonyo, ngayon, kaya ko na siyang ipaliwanag. Kaya na pinpoint na nila nga ako, Seventh-day Adventist, tapos hindi pa ako kumakain na ng karumal-dumal. Ngayon, nagkaroon kami ng kuan doon sa church nga pinapakain ako doon sa church. Ngayon, ang sabi ng pastor, ang pastora nga kasama ko doon, dahil bali 3 kami. Pero ako lang doon sa Divine, sila doon lang sa Sunday School lahat. Ngayon, ang sabi sa kuan, nagpapaluto doon, bumili ng karning baboy. Nung bumili ng karning baboy, yung nagluluto naman, ang sabi, hindi kakain si pastor ng karning baboy. Kaya nagluto ng manok. Pagkatapos ng serbisyo namin, kumakain na kami, pupunta na kami doon. At alam nila hindi ako kumain, hindi rin ako kumuha ng plato. Yung sabi ng membro nga, pastor, hindi ko niluto yung karning baboy dahil alam ko nga hindi ka na kumakain. Nagpasalamat ako sa Diyos. Kahit hindi nila lubos na unawaan, ang banal na espiritu na ang gumawa sa kanila. At nagkaroon na sila ng respeto. Hindi lang sa akin, doon pa sa doktrina. Ang sabi ko lang sa kanila, basta ang taong makaalam doon sa katotohanan, makaalam, tapos hindi niya
ginagawa ang kasalanan sa kanya. Kaya ngayon nung yung naituro ko na sa kanila yon, oh, bahala na ang Espiritu Santo kung paano maliwanagan. Kaya mayroong nagtatanong sa akin, Pastor, yung pastora, Pastor, teka muna. Oh, mahirap naman yata yan. Ang dami kong alagang baboy. So, pastora na yun. Oo. Kasama mo. Oh. Kaya nga doon na nila, doon pa lang, testify na nila nga ang tinuturo ko, Adventist. Ngayon, sabi ko sa kanila, yun lang ang sagot ko, ang taong hindi na kayo exempted sa katotohanan. Kaya nga ang tao nga makaalam sa katotohanan, hindi niya ginagawa ang kasalanan sa kanya. Kaya ang sabi ng pastora, ipagdasal na lang natin yan. Huwag nating ipipilit yan. Pagdasal na lang kikilos ang banal na espiritu. Ang mga pangyayari, gawa ng ako, nagtuturo ako doon sa Philippine Bethel Church, pero ang tinuturo ko Adventist, kaya nga hinahanap ko yung ka-fellowship ko. Dahil gusto kong makilala ang mga ka-fellowship ko doon sa Seventh Day. Ngayon, naghahanap-hanap ako. Ngayon, nung nahanapan ko na, sabi sa akin ni Brother Caleb nga, ipakilala kita ni Pastor. Yun, nakilala ko si Pastor Cabalbal. Nung nakilala ko si Pastor Cabalbal, kinukwento ko na sa kanya kung paano ko nalalaman yung mga doktrina ng Seventh Day Adventist. Kaya siya naman hindi nagdadalawang isip nga kahit ako hindi kabilang ng Seventh Day Adventist, ako naniniwala siya sa akin sa tulong ng Espiritu Santo na ako Adventist na. Kaya sabi sa akin, magpabautismo ka. Ako naman, bilang sumusunod sa katotohanan, sige, wala akong Walang pag-alangan. walang pag-aalangan. Basta sinusunod ko. Dahil doon sa turo ni Brother John doon, patungkol sa bautismo. Para gusto kong ang mga maling aral nga nasasagap ko doon sa dati kong pinanggalingan, doon ko maibabaon kasama doon sa kasalanan nga ginawa rin ng mga tao nga si Kristo namatay, ibinabaon ko na rin para ang mabubuhay na sa akin yung turo ng Adventist. Hindi ako nahirapan doon dahil ang kuwan ko, kung susunod talaga ako doon sa kagustuhan ng Diyos. Kaya nga sa akin, pag anong bawal, talagang bawal. Kaya nga hindi ako hirap. Ngayon, ang nababago sa akin, nga kuwan yung mapaghusga doon sa kuwan. Ang sabi kasi sa turo ng Pentecost, pag pupunta ka doon sa ibang church, ibang reliyon, wala nang kaligtasan doon. Automatic sila ang maliligtas. Kami na ang maliligtas. Paano na yung nasa iba? Kaya nga doon ako, yun ang nawala sa akin. Yun yung nabago. Yun ang nabago sa akin. Hindi ako pwedeng maghusga. Kasi Kristo nga, ang sabi doon sa John, mababasa mo doon sa John, mayroon akong tupa sa iba-ibang kulungan. Yung ibig sabihin nun, sa iba-ibang church. Kaya nga, maaring, isa ako doon sa sinasabi niya. At sabi sa akin nga, ilalapit nila ako. Sa lahat pong nakikinig sa interview nga nangyari ngayon, sa lahat nga mga nakakaalam sa akin, sa mga nakakilala sa akin,
kamag-anak ko man o kaibigan ko man, o sa lahat mismo nga naghanap ng katotohanan. Kung maghanap lang din kayo ng katotohanan, sana makikita nyo talaga ang totoo. At ang katotohanan nga mahanapan ninyo, yung hindi nyo sana ikatuwiran, yung mali. Kasi hindi ninyo maabot yung tunay na katotohanan. Kaya sa lahat ng mga nakikinig ngayon, inaanyayahan ko kayo, subukan nyo lang din hanapin ang katotohanan. At sa paghanap nyo ng katotohanan, walang mawawala sa inyo. Kung hindi, masusumpungan nyo talaga kung ano ba talaga ang dapat o anong katotohanan. Maraming programa ang Seventh-day Adventist na pwede ninyong pakinggan o panoorin. O sa Hope Channel, pwede rin. O sa kapitulo, bersikulo, pwede rin. Kung gusto nyo rin, subukan ninyong sa YouTube, i-search nyo lang yung Brother John Lumingkit. Isubukan nyo lang makinig. Sa pakikinig ninyo, ipagdasal nyo rin. Ngayong nakikita ko, sana makikita nyo at may bahagi nyo rin sa iba. Para ang Ebanghelyo lalaganap talaga sa buong mundo. At yun ang last kong masabi sa katotohanan nga hindi ako nagdadalawang isip. Ang pinakamahirap nga pagsubok sa buhay ko ngayon, sa pamilya ko, ako lang ang Adventist. At saka doon sa pagsubok ko, kung hindi lang dahil doon sa katotohanan, umalis na ako. Dahil unang-una, yung mga ipinagbabawal, ginagawa ng pamilya ko. Kung paano ko sila pinakisamahan. Kaya nga, yung una-unang, yun ang nabago sa akin, yung hindi ako mapaghusga. Pagkatapos yung malawak na yung kaisipan ko, kaya ko na silang intindihin. Hindi na kagaya noon nga, pag sinabing tama, tama. Ito na ang tama, ito na ang tama. Hindi ganon. Kaya nga ang pamilya ko, hindi sila puwersado sa akin. Bahala na ang Espiritu Santo nga magpaliwanag sa kanila para kung anong nakikita nila sa akin, susundin na rin nila. Sa awa ng Panginoon, 2 bisis ako umatin ng Adventist. Unang-una, nadala ko yung anak ko, yung bunso. At nung nadala ko na siya, kinausap siya ni Pastor Kabalbal. Pasalamat ako sa Panginoon. Nung umuwi na kami, una-unang inaaralan rin niya yung biyanan ko. Ang una-unang pinapangaral niya yung pang-7 araw. Yung mo na mismo ang nangangaral. Nangangaral doon sa lolo niya. Kaya yun, pinakinggan ko lang kung paano niya sasabihin. Kaya kinukuha niya yung kalendar. Kaya wala na kaming kalendar doon sa bahay. Kasi dinala niya doon kay tatay. Doon niya sinasabi kung sinishare niya yung pang-7 araw. Kaya yung sa pangalawang pag di pinakinggan ko sila, naipaliwanag naman niya. Sa pangalawa naming pagpunta, iniakay niya yung panganay kong anak. Di yun, sumama sa akin. Sa pangatlo, nagpunta kami ng nagtipunan doon sa Adventist ng nagtipunan. Mayroon siyang inaakay na naman yung bunso ko nga mga kabataan. Hanggang sa naakay rin niya yung mama niya. Hanggang ngayon sumasama na sa church. Pero hinihintay ko na lang ang pagkilos ng banal na espiritu kung kailan nila tatanggapin nga sila
magpaanib na sa Seventh-day Adventist. At nangangako na rin yung biyanan ko nga sasama na rin sila sa tulong na lang ng dasal para makasama ko na rin sila. Maraming salamat sa iyong suporta sa aming interview. Malayo pala itong Dipintin, no? Umalis kami doon 9:30 sa Cavite, nakarating kami dito ng 12 o'clock ng gabi. Pero sulit naman, nakikita kita na interview sa lugar na ito at ako'y nagpapasalamat. Tatapusin natin ito sa isang panalangin. No? At bago ako manalangin bilang pangtapos, nais ko sasabihin sa ating viewers, ang aming programa sa The Gospel of Jesus Christ sa YouTube. Subukan ninyong panoorin. Walang mawawala sa inyo kapag inyong panoorin ang aming programa. Marami ding mga programa sa aming mga kasamahan, Brother Listen. Hindi lang ang kapitulo, versikulo, mayroon pang isa. Pag-aralan natin sa marami pa ang Hope Channel. Iniano mo yung Hope Channel, no? At marami, at ako'y naniniwala sa lugar na ito. Gusto ko ding tutulungan ang lahat ng mga Ilocano binicular. Ini-encourage ko rin ang mga kasamahan kong Seventh-day Adventist na ito na magkakaroon din sila ng channel sa YouTube na Ilocano version na. Kasi ang pagturo ninyo dito Ilocano, no? Sa simbahan. Pero kaya nga dadaanan namin ang inyong district pastor, mag-usap kami kasi classmate ko din yun sa Mountain View College. Ay i-encourage ko din sa lugar na ito na paano kayo suportaan ang lugar ninyo magkakaroon ng sariling simbahan natin. At kanina nakausap ko siya sa cellphone, may panukala sila na magkakaroon sila ng church planting sa lugar na ito at ito yung ating ipanalangin. At sana sa church planting ng ating gagawin, ikaw uli ang mga ngasiwa. Sa panibago nating pananampalataya na isinilang sa pamamagitan mo sa lugar na ito. At purihin ang Panginoon sa ating interview. Tayo po'y manalangin sa ating pagtatapos, ating ipikit ang ating mata. Yuyo po sa harapan ng Panginoon, tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos, marami pong salamat. Purihin ang inyong banal na pangalan, purihin ang inyong gawain. At aking pinapasalamatan, Ama, ang banal na gawain ng banal na Espiritu sa lugar na ito. Sa buhay ni Brother Elcid, inyo siyang ginagabayan. Hindi aksidente na napindot niya ang aking video sa YouTube. Ito ay inyong panukala. Salamat sa inyong pagsasalita sa kanya. Salamat sa inyong pagtuturo. At salamat sa inyong paggabay. Ginamit ninyo kami pareho na makakasumpong ng inyong katotohanan. Gamitin din ninyo kami sa pagligtas sa marami. At aming hiniling, Panginoon, na ang video na aming ginagawa ngayon, Conversion Story, magiging inspirasyon sa iba, natatanggapin ko kayo, magkakaroon sila ng tapang, piliin ang pagsunod sa katotohanan, ang pagsunod sa Panginoon, kahit ano ang mangyayari. Maraming salamat, Ama, sa pagdinig ninyo sa aming dalangin, pagpapalain ng aking bagong kapatid sa pananampalataya. No? At aking pinapanalangin, Panginoon, ibigay ninyo sa kanya ang dubling bahagi ng Espiritu upang makakagawa siya sa lugar na ito bilang epektibong manggagawa sa inyong bukiran at marami ang maliligtas sa lugar ng Dipintin at sa karatig na lugar. Salamat, Amang Banal, sa pagdinig mo sa aming dalangin. Ito po aming hinihiling sa inyo sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Maraming salamat.